yung mga anak, kailangan pigilan ng panganganak bago matapos, kailangan usap. Pero dito kahit kung aning sabay-sabay ay magagamit yung ating operating room. At hindi lang po yun, fully equipped at state-of-the-art ang ating equipments yan. Meron po yung CT scan, yan, CT scan at MRI machines at lahat po ng ating mga beds yan ay state-of-the-art at #1. Sabi nga niyo dati, itong bagong hospital ng Maynila, pumapasok ka pa lang, gumagaling ka na. Yan. Pwede po pumalakpak ha, wala mo bayad dyan. Ha? Radyo? Radyo meron yan. Meron mo yan, fully equipped yan. Okay, next. Okay, punta po tayo sa housing. Kung matatandaan po ninyo, ang unang-unang naging proyekto ni Yorme as far as housing is concerned, yung Baseco community. Doon po sa Baseco, for quite a while, nagkaroon po ng sulong doon. At merong tinamaan doon mga 200, 250 na pamilya. At sinabi nga niya, i-implement na natin yung in-city vertical housing program. Ano po yun? Ang pananaw po ni Yorme, dito ka sa Maynila, kasi karamihan na nagiging problema natin, lalo na yung mga informal settlers natin, di ba? Pag napaalis, itatapon na lang doon sa, dadalhin sa Bulacan, dadalhin sa Cavite. Sabi niya, dapat ang Maynila para sa Maynila. So nagtayo po tayo ng in-city vertical housing program at ito po ang kauna-unahang ginawa ni Yorme na in-city vertical housing program. Yung Baseco community, ito po ay mayroong 229 two-story units at 42 square meter housing ang inilagay po dyan. 2 bedroom yan dahil gusto niya mahiwalay yung kwarto ng magulang at mga anak. Next. Condominium 1 and 2. Yan po ay nakatayo na bago pa lamang malis si Yorme. Meron po yung 168 units sa Tondo 1, 168 units sa Tondo 2 at 42 square meters din po ang laki niyan. Nandito nga pala si Chris. Tatanong ko nga, Chris, ito po ang presidente ng Avida. Ito lang, yung condominium dito. Gano'n malaki yung Avida? 32 square meter po. 32 square meters. Mas malaki po yung ating condominium. Kaya huwag na kayo bumili sa Avida. Kasi pakain ko yun. Isiraan mo Avida. Anyway, next. Pinondominium 1. Ito po yung sinasabi ni Kagawad Dodoy kanina. Kung mapupunta po kayo doon sa San Nicolas, ito yung part ng ating distrito. Meron po doon tinatawag na island. Yung island ngayon, talagang patong-patong ang bahay ngayon. Yung maabot yata ng 5 floors. Noong 2019, pinakakuha ni Yorme at tumanap siya ng lugar, nakatabi lang din nun, yung Delpan Sports Complex. Nagtayo po tayo doon ng Pinondominium 15-story po yan. At kung yung mga part ng island ay doon po nilagay doon sa mismo Pinondominium 1. At sa tulong po ninyo, at sa tulong ng Panginoon Diyos, magkakaroon pa tayo ng Pinondominium 1, Pinondominium 2, Pinondominium 3 para po sa distrito natin. Next. Ito. San Sebastian, Pedro Hill Residences, at San Lazaro Residences. Alam ko, gawa na yan. Parang pinamigay na yata nila. Kung kailan lang. Yan po inumpisahan noong panahon ni Yorme Isko Moreno. Next. Okay. Senior Citizens Program. Uy. Next week, meron daw na ako nito ha. Thank you. Bitado po kayo. Bitado kayo. Hindi ko lang kung saan handa. Question. Meron lang ako nabat sa palilaan sa mga malakis na kausap. Ito ba na pag hindi ka na butante, hindi ka na kasama doon sa senior citizens pension monthly? Hindi nga. Pag hindi mo rin nakuha doon sa payout, hindi mo rin makakuha. Alam ko rin ang konsel ako nung nagpinasayan. At doon sa ordinansa ngayon, walang sinabi kung butante ka, hindi, mayaman ka, middle class ka, o mahirap ka. Lahat po yun, meron kayong dapat matatanggap. So hindi ko maintindihan kung bakit tinanggal nila yung mga binago pa nila
yung ating mga ordinance na pinasanabi. Anyway, sabi niya ako babalik na lang dyan. Pagkagawa natin. Okay. Yung senior citizens allowance, ay gusto ko lang mo ikwenta. Ikwentahin ko lang ng panandalian sa inyo. Dahil meron na tayong 150,000 na registered senior citizen. Sa PLS po, magiging 151,000 in one na yan. Sabi na ako sa kung kukwentahin ko rin yan sa 500 times 150,000, that is 75 million a month. Kulang-kulang po yung 900 million. Kulang-kulang 1 billion pesos yan a year. Saan ba kinuha ni Yorme yung budget niya? Yung po yung mga pag-upo niya, nakita po niya kasi maraming mga budget na nakalagay sa infrastructure, rehabilitation, pagpapagawa ng kalye. Sabi niya sino-sino lang, pati si Pati, saka si Eddie lang ang nakikita dyan eh. Tanggalin na natin yan. Diretso natin sa senior citizen dahil pag yan binigay natin sa senior citizen, wala nang maghihingi ng lagay sa kanila dahil direkta na ibibigay ng gobyerno para sa lungsod ng Maynila sa ating mga senior citizen. Kaya yan po ang ginuguhol natin sa ating senior monthly allowance. Next. Senior citizen, meron pa ba? Meron ba? Gano'n ba? Ganun na lang. Cupcake na lang. Anyway, yan po ay babalik ni Yorme yan. Meron lang ako request. Sabi ko kay Yorme, pwede ba magbalik natin yung senior citizen cake? Pwede ba bawasan natin ang konting kamis? Kasi marami naman yung diabetes na pagdating na senior. Tama po ba? Gagawin natin sugar free. Next. Okay. Senior citizen, please, nakatanggap yan ang Christmas. Wala? Wala nga? Yung ensure, meron ba? Wala na rin. Ngayon po nakakuha kayo ng ensure. Meron kayo ensure yan. Sabi niya, may matikim lang yan. Pagbalik niya, sa tulong ninyo, gagawin natin lahat ang ulihan. Ha? Pero pinalitan naman daw yung yung ensure. Pinilit daw na stick ko. Meron ba? Testing ko. Anyway, next. Okay, sa panahon din po ni Yorme, unang-unang in-implement yung job opportunities sa ating mga senior citizen. Kasi sabi niya, sa Japan, sa Amerika, sa Hong Kong, merong job opportunities yung ating mga senior at PWD na pwede pa naman magtrabaho at gusto pa magtrabaho. So, nung panahon po niya, kinausap niya yung McDonald's, Jollibee, at yung mga chain of restaurants natin, nabigyan at nagpasa po kami ng ordinansa na magkaroon ng priority for employment yung mga senior citizens dito po sa mga restaurants na ito. Ako lang sana natin, i-implement lang natin ng strictly yan at magkakaroon pa tayo ng mga job opportunities para po sa mga senior citizens. Next. Okay, panahon din po ni Yorme, yung allowances na binigay sa ating mga UBM at PLM students. Sabi niya, bagaman libre ang ating edukasyon sa PLM at UDM, pero siyempre may konting gastos pa rin yan, mamasahe, bibigyan ng konting mga libro. Kaya po pinilit namin yan at nagpasa rin ng ordinansa during this time na mabigyan ng 1,000 pesos monthly allowance ang mga students. Next. Bibilisan ko na ito. Okay. Natatandaan nyo na wala yung face-to-face classes, hindi ba? During that time, nag-procure po ang City of Manila ng 110,000 laptops na ibinigay sa ating mga estudyante para po sa kanilang online classes. Pati po yung ating mga guro ay nabigyan din po 11,000 units na binigyan po natin sa ating mga teachers at yan po ay fully equipped ng Wi-Fi ready. Okay, next. Okay, ito. Natatandaan nito, food security program. Alam po ba nila, ngayon ko lang ipagyayabang. Noong pandemic, sa buong Pilipinas, lungsod lang ng Maynila ang nagkaroon ng food subsidy security program for 6 to 7 months. Yan, pwede mo palakpakan yan. Tatandaan nyo, sabi nga ni Yorme, walang magugutom sa lungsod ng Maynila
noong pandemya. At yan po ay tinupad niya. Sabi nga namin, minsan nga nakakakita pa kami ng ano yan binibenta online. Eh sabi naman ni Orme, tayo pa kailan doon? Basta binigay na natin sa kanila, kung sumobra man, sa kanila na yan at wala na tayo production yan. Dahil ano mo yan, every month, di ba, bigyan natin yan. Anyway, yan po ay isa sa mga programang talaga in-implement ni Orme for 6 months. Next, sensya na kayo, nawawala na ako ng boses. Ganun pala, pag senior citizen na, madali na wala. Okay, yung development projects, hindi ko na masyadong i-explain yan. Dalang tayo sa yan. Ito ang may proud dito dahil kasama ko niyo. Kumanda nito, itong lagos nila, itong underpass mula Intramuros, papunta ng City Hall. For the longest time, ayaw kong dumaan ang mga estudyante dyan dahil una napakadumi, napakadilim. Natatakot ka nga dyan, pagpasok mo pa lang, hindi ka pa nakakalabas sa City Hall, malamang na-hold up ka na. Pinaayos po niya yan, kauna-unahan yan, at yan po yung dating lagos nila, ito yung bagong lagos nila, at yan din po yung nasa ilalim. Next. Okay. Marami ho tayong awards na nakuha, pero isa ho ang pinaka-very proud ako, sapagkat ito'y kinilala tayo sa buong mundo. Binigyan tayo ng award ng Bloomberg International. Ito pong Bloomberg International ay mahanap ng mga top cities sa buong mundo. Los Angeles, Tokyo, Russia, lahat po ng mga cities yan, kinikilatis nila. During the time ni Orme, we were awarded number 2 top city in the world at sa global city. Yan po yan. Ngayon, sad to say, naglabas na po ng listahan ng Bloomberg, wala na tayo sa top 40. Hindi na tayo kasama. Pero kasama tayo, may number 1 pa tayo eh. Na number 1 sa crime index ng Pilipinas. Anyway, okay. Pogi. Pogi lang naman sa akin. Pogi lang. Anyway, bago matapos, nais ko lang din mabilis na ipakilala yung ating pong Yormes Choice. Itong pakilala ko una, ito malamang to. Marami sa atin napapanood to sa basketball at tinawag na Mr. Excitement. Matagal na ho itong nakaporma gusto magkumandidatong konser. Kaya lang for one reason or another, hindi siya natutuloy. Pero ngayon, in God's time, magiging konser po. Konsihal, Bong Alvarez. Yung pangalawa naman ay hanay po ng baranggayan. For mahigit isang dekada na ho itong barangay chairman at palagi consistently ina-awardan ng City of Manila na one of the best barangay chairman ng City of Manila. At sa tulong po ninyo, magiging konsehal, Rolling J. Ikaw, ang may-ari ng kapita. Alam mo nila, hindi rin mabago sa larangan ng servisyo dyan. Itong pakikilala ko ay tumutulong na silently. Nung panahon po ng pandemya, ay malaki po ang naitulong nito sa lungsod ng Maynila sa pagkain na pinamahagi po natin sa buong Kalakang Maynila. At sa tulong po ninyo, magiging konsyente, Chris Tander. Ang mayaman. Of course, meron mo kaming import. Kaya ako tinatawag na import, galing mo ito sa national government. Dating Assistant Secretary ng Presidential Communications Office ng Malacanang. Abay, hindi biro po ang trabaho mo dahil buong Pilipinas ito. Kaya sabi ko, malaki ang impluensya, malaki ang tutulong para po sa atin sa distrito. Palakpakan po natin. Konsehal, Mocha, Puso. Okay, Pusa. Ano ba? Nakalimutan ko. Kanina tinitira ko ito, narinig ko. But kidding aside, alam mo nila itong paborito kong anak na lalaki. Dalawa anak ko, isang lalaki, isang babae. Siya ang paborito kong anak na lalaki. But kidding aside, hindi ko ito sa pagkakuling gagawin. Dahil alam ko, ang politika, ang pagsiservisyo, kailangan galing sa puso. So, fortunately, marami naman ako narinig nagsasabi sa akin, Michel, napakagaling yung anak mo. Kaya ako very, very proud po ako at sa tulong ko rin sana maging konselwe
Kujal, Tol, Sarka. Sino ba mas pogi? Gusto ko rin paalala sa inyo, kung una ako nakilala ko. O sige na, sila pogi. Cute na lang ako, cute. Anyway, yung pong aming kasama, alam ko naman na hindi naman sa inyong kaalaman, si Apple, number 1 counselor natin sa distrito natin. 2 beses kong ginawa number 1. Pero baka baka hindi mo alam. Si Apple, ang number 1 counselor sa buong Maynila. Siya ang nakakuha ng pinakamaraming boto sa lahat ng konsyel sa lungsod ng Maynila. Kaya sabi na namin, ito makikita mo ng tanghali, ng umaga, tanghali, hapon, gabi. Kaya bagay na bagay ito sa Kongreso, palakpakan po natin. Congresswoman, Apple, Nieto. Sa pagkanta. Mamaya na. Of course, ang ating yung kasama sa party list, ang Kasangga party list, kapitbahay natin to. Kung ang endorser nito na si Vice Ganda, tiga Blumentritt at tiga Tambunting. Kaya malapit din po ang puso natin ito. Medyo hawig pa kayo ito. Yun. Bilahi yung artista. Ang cast party list, George Leon. Gusto niyo na makita si Yorme? Hindi nga. Walang pa ka na malaga. Muli po, maraming salamat. Magandang hapon, Manila!